Hello, mga palangging! Andito na naman tayo. Naku, mangboboljak na naman ang inyong palangga. Pero syempre, bago ang mga eksena, dapat meron tayong sponsor katulad ni Erwin, ni Erich, di ba? Ang ating Sendwave app. Mabilis, ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin lamang ang alindog ko na Maharlika so you'll get extra credit. Kaya naman, kung ikaw ay nasa US, UK, Europe, and Canada, mag-download ka na. At dahil dyan, syempre, ang ating pambansang Budol Song, here we go. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Sa nais, sa wika, ay nabudol tayong lahat. Kaya tuloy ngayon'y haharapin natin masama na kinabukasan. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Erwin. Nabudol, nabudol, Labya. nabudol ang Pilipino. Mga adik at mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kapan ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Wag na wag iboto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipino. Alright! Nabudol ang Pilipino. Aba, present ang aking mga Guardia Civil, si Roberto Benedicto na nagmamaganda. Okay, si Prada Lucio, si Zerzoro, si Prada, matagal ko ng lablab yan, si Ellie, si Nanette Gonzalez, si Candelaria, at si Erwin Tulfo watching right now. Hi Erwin, how are you doing, my darling Clementine? Okay. Okay, mga kababayan. Ano ba ang isasagot natin kay Erwin? Okay? Okay, nakikita ko yung comment ninyo. Okay, mga kababayan. So, inilabas natin ang issue ni Erwin Tulfo na kung saan nung siya ay pumunta sa Amerika, ay nagnakaw siya ng identity sa katauhan ni Erich Sylvester Tulfo. 'Di ba? I-recap lang natin para sa mga kapapasok lang. 'Di ba? Ang nakuha nating impormasyon base doon sa dokumento galing sa US Embassy na kung saan ni-revoke. Okay? Pinakita na natin 'yan sa Boljakan. Erwin, pinirmahan, 'di ba? Yung iyong na-revoke ang iyong US passport. Ito kasi 'yan, Winong. Okay, balikan natin ang mga issue, mga palangga. So, hindi ka talaga si Erich Sylvester Tulfo. At hindi ka rin ipinanganak sa Hawaii. 'Di ba? Kasi, ang umamin ka doon sa dokumento na yon na ikaw ay ipinanganak sa Leyte. Yan ang katotohanan. So, ngayon ang issue dito, mga palangga, yun nga, ang kanyang US passport ay ni-revoke nga noong 2021. So napag-usapan na natin yan, ni-revoke 1991, mayroon siyang US passport, 2021 nag-renew siya kasi every 10 years. 2011 nag-renew siya, 2021 na-renew niya, then na-revoke ng US Embassy. Alright? Diyan sa
Pilipinas. Actually, hawak pa natin yung mga US passport number dito. So, hindi na lang natin syempre babanggitin, pati US, pati Social Security mo. Pero kasi hindi na to sa'yo. US Social Security ending 2169 is hawak ko din ang information. Kasi nga, mayroong mga nagmamagandang loob sa atin, mga kababayan. So, napag-usapan na natin kung ano yung mga fraudulent acts o yung mga violations na kung tutuusin, pwede talaga dapat ipataw dito kay Erwin Tulfo. So ngayon, mga kababayan, sumagot siya. Natural lang naman na sumagot siya dahil mga palangga, kailangan niya talagang ipagtanggol yung sarili niya. Imagine mo naman, nasa 2 birthday mo. Bumi-birthday ka ng August 10, 1963, pinanganak ka sa Tacloban, bumi-birthday ka rin ng December 30 na ipinanganak ka ng 1965. So ito kasi pinakinggan ko yung ang iyong yung show ninyo with Aljo Bendio. Ito naman si Aljo Bendio, syempre kaibigan mo yan, sul-sul yan. Oo nga. Okay. Here's the thing, Pating. Dito po sa aking mga palangga na gusto niyong maliwanagan. Okay? Ako, ito, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, hindi po ako tatakbo sa kahit anong pwesto ng gobyerno. At hindi rin po ako papasok sa pwesto kung ano pa man. Dahil nga, sinabi ko na sa inyo, I was offered, pero hindi. Ngayon panindigan ko, wala akong planong tumakbo. So magjo-joke man ako sa, boto niyo ako presidente, that's only a joke. But wala akong planong pumasok. Dahil sa 2028, ang papasok si Inday, o baka nga, maya-maya may presidente na kayong bago. Pero ito, gusto kong sagutin si Erwin. Una, Erwin, wala naman akong galit sa'yo. Wala akong personal na galit sa'yo dahil meron naman tayong pinagsamahan sa Facebook sa mga comment-comment. Naging pinupuri-puri mo pa ako noon. The same thing, may message pa tayo nung Duterte time, di ba? Dahil syempre sinusuporta natin si Pangulong Duterte. Walang problema doon. I'm not supposed to, hindi kasi porket magkaibigan tayo, hindi ko na lang to, I'm not claiming na magkaibigan tayo, na nag-uusap tayo. Yung mga comment lang, you look so gorgeous, chucho, mga ganyan. Alam yan ng mga followers ko. So, eto pa, napag-alaman ko kasi, Winong, na kaya hindi ka inappoint ni Pangulong Duterte dahil sa issue mo na identity theft. Okay? Yun yung issue. Pero napanood ko kasi, sabi ni Rene Bondoc, Erwin Tulfo is a threat to national security. Sabi niya. Pero kasi mga kapalangga, nag-uusap sila ni Aljo Bendio. I will try my best na bait-baitan ngayon. Kinukwento mo kasi, umaapila ka sa puso ng taong bayan. Eto na naman pinapaikot na naman kayo ni Tulfo at iba, well, we're just talking about Erich Sylvester. Ang kinukwento mo na galing ka sa mahirap na pamilya, yung tatay mo is nasa military, di ba? Parang alam ko nga, ang yabang nyo noon, na yung tatay niya from military, you're this, you're that. Walang problema yon. Kinukwento mo na 10 kayong magkakapatid, na ang pinapaaral mo na, ang priority mo na si Mon Tulfo. Na-meet ko yan nung college days ako. Na-interview ko yan. Na-post ko nga yung picture na yan ni Mon Tulfo before. When I was like, I'm still bubbly. Yung alindog ko kumakabog-kabog. But anyway, okay yung kwento mo na nagsumikap ka, chuchu, yung kapatid mo, sila munang pinag-aral dahil mahirap, ikaw tumigil ka, nagtrabaho ka. Kung ganyan ang kwentong buhay, ang dami ko niyan. Okay? Pero I'm not here para ikwento yung buong kwento ng buhay ko kasi nakwento ko na yan sa mga palangga ko. Pero slight lang. You talk about being working student. Working student din ako. You talk about nakabuntis ka nung college. Ako din nabuntis nung college. Tapos sinasabi mo na may nagsabi na ipapalaglag, ganito, napanindigan mo. Ako pinanindigan ko din, nabuntis ako ng bata ako ng vonggang-vongga. Kaya nga lola na ako Okay yun. Okay? I admire you sa mga ganyang dramatization, 101, 102, 103. Na 10 kami magkakapatid, ganyan-ganyan sinasabi mo, kasi yung nanay mo may sakit, da. Kasi ang title ng vlog ninyo or ng show ninyo is, eto na, magsasalita ka na. Ang issue dito, Erwin, hindi about yung naranasan mong kahirapan. Tapos, nag-aral ka sa UE, ganyan-ganyan. Hindi tayo naging matanda ka pala sa akin.
'di ba? Halos pareho tayong ano may alam mo yung mga OFW, halos pare-pareho naman ang kwento ng buhay yan na nakahirapan, nag-aaral, chuchu hanggang sa isang araw, 'di ba, nakabuntis ka nga ng iyong jowa, pinanindigan mo sa Pampanga, chuchu hanggang sa ang hirap ng buhay, naisip mong mag-Saudi dahil na-admire ka doon sa mga malalaking ginto na mga Saudi boy or Saudi girl noong unang panahon, 80s ganyan, 'di ba? Pumila ka sa OWA, sa POA or 'di ba? Pumila daw siya para mag-apply, hindi siya natuloy sa Saudi. Then kinontak na yung kamag-anak. Kinontak mo yung kamag-anak mo dito sa Amerika, sa San Francisco. That's good. Lahat tayo gusto naman talagang makaahon sa kahirapan. Then you talk about your life here in America na nagtulak ka ng mga pushcart para magkapera, ikaw ay naging janitor, naging casino, nagtrabaho ka sa casino, nagtatrabaho ka sa araw, sa gabi, Then kinukwenta mo, masama ba? Sabi mo, na kasalanan ba yun? Na gusto mo lang pakainin yung mga anak mo? Gusto mo lang supportan? Ay, jutang Genemes. Lahat ng OFW, ganyan ang kwento. Ganyan din ang kwento ko. Pareho tayo ng kwento, yun nga lang, hindi ako nag-TNT. But I'm not the bida. Here, you are the bida. Okay? Nakwento yan, alam niyo yan mga palangga. Kwento ka na ganito, nagkukuha ka ng card. Siyempre nga naman, yung mga tao, yung mga well, I will not address you nga. Because I want to educate you. Kaya lumulubog ang Pilipinas, lumulubog ang buhay ninyo dahil sa mga ganitong klaseng politiko. Kinuwento mo na ganito, ganyan, ang hirap kasi kailangan mo magpadala ng pera, nabuntis yung asawa, mga ganyan. Kasalanan ba kasi wala kang nagawang krimen? Fraud, identity theft, ay fraud yan. Kasalanan yan. Sinabi ko na sa iyo, based dun sa article, what do you call it, sa mga batas na sinite natin in the last few days ago, kahit 250 years pwede ka makulong. Ang issue, Erwin, hindi sa pagiging TNT. Marami akong mga kakilalang TNT. And I don't judge them. Kasi pareho tayo ng punto na kailangan mabuhay ng tao. Kaya galit na galit ako kay Romualdez, Babes Romualdez, nung nanalo si Lolo Trump ko, na sinasabi niya, umuwi na kayo mga Pilipino. Umuwi na kayo kasi papadeport na kayo ni Trump. Remember that, palangga? Dahil naniniwala ako na yung mga nag-TNT, whether Pilipino or anuman ang lahi mo, you want to stay kasi wala kang babalikan sa Pilipinas. Kasi mahirap ang buhay, wala kang babalikan sa Romania, sa Italia, kasi iba-ibang lahi dito eh. But the point, Erwin, sa mga follower ni Erwin Tulfo, ito kasi kadyutahan at nililin lang kayo. Nag-fast forward sa kwento niya. Hindi mo sinagot paano mo ninakaw ang identity ni Sylvester Stallone. No, ni Rich Sylvester. Yun eh. Paano mo ninakaw yung identity niya? Paano ka nakapasok doon sa military na sinasabi? Kasi nag-fast forward ka na eh. Sa kinuwento mo muna, paghihirap. Tapos, may mga pagkakataon na nag-uusap kayo mga Pilipino na, may trabaho ba dyan? Ganon din ako, mga hitan. Di ba? Alam niyo yung story ko, yung mga palangga ko, mga ganyan. Nambubudol kay, ginagago mo yung Pilipino. Hindi na tanga tong mga palangga ko. Kaya yung mga palangga dito, gumising kayo. Ang problema sa iyo, Erwin, naging gahaman ka. Naging greedy ka. Kung hindi ka nag-ambisyon, hindi ka na nga nabuking ng panahon ni Duterte. Kasi hindi ka binigyan ng pwesto. Dahil alam ng Duterte administration na Amerikano ka. Kasi 2021 lang ni-revoke ng US government ang iyong pasaporte. Ang question doon, wala tayong problema doon, Erwin, na nagtrabaho ko, kaluoy man si Erwin, $5 per hour, dahil TNT, $3 na lang. Ganon din ako. I was a student, di ba? Nag-student visa and everything. Tapos, ang per hour noon is $10, 8 lang natatanggap ko, kasi ganyan, student pa, we're just waiting for Halos pareho ang kwento ng mga nandito sa Amerika. Mag-agree kayo dyan. Ang issue dito ay hindi TNT. Ang issue dito yung identity
theft, ang pagnanakaw mo, based on that documents na pinresent ko na, sino si Sylvester, si Erich Sylvester. Okay na yung TNT na nakakuha ka ng papel mo dahil later on nakapag-asawa ka, wala tayong issue dyan. O later on meron palang nag-sponsor sa'yo na kumpanya o ganyan, wala tayong problema dyan kung from TNT kasi I know a lot of people. May mga classmates ako dito sa Amerika na nagtelearalan kami, nag-aral-aral kami ng bonggang-bongga, tapos yung iba hindi nakakuha ng ang tawag dito, employer, iba-iba. I will tell you, Erwin, dahil somehow, 'di ba, nakapag-work ako, hindi naman ganoon katagal sa law office na kung saan nag-aayos ng immigration papers. Ako mismo kaya ko kaya kong ayusin yan. Alam mo, yan nga ang gusto ko sa business. Business kung kaya ko lang yung consultancy at mag-aayos ng mga papel-papel, like yung mga petition ninyo dyan sa Pilipinas, I can do that, but I don't have time. So, alam ko yung mga kadyutahan, pero Erwin kasi, huwag mong lokohin yung sarili mo. Huwag mong, kung nirarespeto mo yung nanay mo na sinasabi mo, namatay na yung nanay mo, di ba? Nasabi ng nanay mo, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka this time ng kabutihan para sa Pilipino. Huwag mo kaming budulin. Walang problema kung nag-TNT ka, although, mga kapalangga, hindi lang si Erwin Tulfo ang nag-TNT. Millions na mga TNT dito sa Amerika, hindi lang po Pilipino, iba't ibang lahi. Balay mo, swertihin nga kayo, baka si Trump, etos lang, yung pala mag-amnesty siya, patawarin niya lahat ng mga TNT. Kasi nangyari yan nung 80s. Kaso lang, hindi ka nakasali doon, Erwin. Ba't hindi ka nakasali doon sa ano na yon, I think kung di ako nagkakamali, 86, I'm not sure, you comment. Kailan ang huling nag-amnesty ang Amerika sa mga undocumented? 80s yun, but it just so happened, naging Erich Sylvester ka na, kaya you don't need amnesty. So ito ang chika bumbum, Erwin. Huwag mong budulin ang Pilipino. May nalabag kang batas. At wag mo akong pigilan. Nasasabihin, ikaw, yung malaking salamin dyan. sabi ni Winong, yung ano dyan, yung babae dyan na malaking salamin sa Amerika, na ganyan-ganyan, o na baka nakapangasawa ng AFAM. May ganon. So, ano na lang ang tingin mo dito sa mga palangga ko talagang nakapangasawa ng AFAM? Yung maswerte ka, may pera, ganon. Diba? Sana totoo na mayaman ang asawa kong AFAM. Akala ko ba napatay ko na yung asawa ko? Diba? May mga ganon silang, may mga nilabas si Lisa. Akala ko ba napatay ko na yung asawa ko? Tapos ngayon may asawa na naman akong AFAM. Anong kadyutahan yan? At mayaman? Alam mo, wish ko talaga yan. Meron bang AFAM dito na nakikinig sa akin? Ngayon, Erwin, tapos sasabihin mo, umuwi ka na lang dito para tumakbo ka ng presidente, pati si Aljo Bendio. Ganon ba talaga kabobo at kababaw yung mga utak ninyo? Yung mga fallacy nyo sa buhay ninyo? Mga kadyutahan? Nililigaw nyo Pilipino. Karapatan ko bilang isang ipinanganak sa Pilipinas na nagpapadala ng remittance ng accountability from you kasi inappoint ka. Ginawa ka ni Tambaluslos na congressman at sweldado ka ng bayan. Mga kababayan, yung nagpapalo kay Erwin, na kesyo sinisiraan lang namin siya, may mga binanggit pa siyang, I think na, sino yung ibig niya sabihin na reporter na taga Davao? Was it? Sino yon? But anyway, dapat daw wag na lang daw tayo mag-comment. Matumulong na lang daw kayo kasi yan yung babaeng yan, yung malaki ang salamin, ganyan. Nagsalta laban sa administrasyon. Jutang ginina, tang-ina niyang mga bangag na yan. Bakit? Okay, sino to? Dali, tingnan natin. Okay, sandali lang. Dali, mukhang baka may incoming tayo, baka baka importante. Dali palangga. Baka importante i-touch. Okay. Sige, babaya. Okay, talagang.
So, ang punto de vista, thank you Palangga, you're watching. So, ang punto de vista dito, Erwin, yung pagnakaw mo kay Sylvester Stallone, ba't hindi naka-on yung aking what the heck? Oh, di ba, may card, may pa naman. Sa kay Erich Sylvester. At yung sinasabi mo na hindi kami what do you call it? Huwag na kami magkomentaryo o magkritiko sa bangag na presidente. Yung malaging salamin dyan, mamahalin yung salamin, nainggit ka. At least hindi ko ito ninakaw sa bayan. At ang iba dyan, regalo. Di ba, wala ka sa tono eh. Salamin ko ba ang issue? Ang issue dito, Erwin, yung pagnakaw mo ng identity ni Sylvester, the Erich Sylvester. Yun yung na-miss mo sa kwento. Paano mo nakuha yung US citizen mo? Paano ka nakakuha ng passport? Dahil ipinaliwanag dyan, 1991, nakuha mo yung US passport mo through Erich Sylvester. Paano mo nakuha? Sino si Erich Sylvester? You know, I'm fond of forensic files. Marami dito ginugurgur. Kunyari, kaya ang question ko, si Erich Sylvester ba ay nagurgur? Ano ba siya? Buhay pa ba si Erich Sylvester? Sino siya? Kamag-anak mo siya? Bakit nanakaw mo? Based on that document na pinorward sa atin, paano mo nakuha yan? Hindi issue dito yung nagtrabaho ako kasi kailangan ko buhayin ng mga anak ko. Buha ka ng ina, lahat kaming OFW, ganyan. Ako nga nakikitulog din sa friend ko. Dahil ayoko magbayad, no, bago pa lang ako, ayoko magbayad ng $300. Makikitulog lang ako dati, $300. Totoo yun, dahil syempre, kaluoy man ang aking bibi, di ba? Ganyan-ganyan, padala ko na lang to. It's all BS. Lahat yan pinagdaanan. Gusto mo mag-iyak-iyak pa ako dito? Ay naku anak, nandito si mama sa Disneyland, mapunta din kayo dito. Tapos giniginawa ko. Totoo yung kwento yun. Dumadaan ako sa Disneyland, Erwin. Abi mo bala, Erwin? Nakaintindi ng ilong ko yan. Gumaganyan ako, Edwin, no? Tumutulo-tulo ang luha ko. Naku, yung dalawa kong anak. Dadaling ko sa Disneyland. Sana. Mga ganang chika. Lahat, halos ng OFW, whether Amerika o saan man, pinagdadaanan niyang mga pagsusumikap na yan. Kasi nanay, magulang tayo na gusto natin mabigyan ng mabuting kabuhayan ang ating mga anak. But hindi ko papasukin ang identity theft, ang pagnanakaw ng identity, ng may identity. Dahil crime yan, kaso yan. Dapat nga, yun nga, I hope the American government will file case against you. Ayon sa aking friendship na taga-Alabang, hi sa mga mayayaman kong friendship, akalain nyo, mga palangga, kino-question yung aking mamahaling salamin daw. Baka naman. Regalo lang yan sa akin, yung iba dyan. But anyway, sabi ng ating Alabang girls, ang Alabang friendship natin, yung drama ni Erwin Tulfo na nakabuntis siya. Ano ang kinalaman ng Pilipino sa libog niya? Oo nga. Hindi justification yung libog niya para magsinungaling siya at magnakaw ng identity. Exactly. Kaya nga palangga kaya di ba sabi ko, nung sabi niya nakabuntis siya, ako di ba nabuntis eh. Masarap kaya yun. Anyway, mga kababayan, yung mga follower ni Erwin Tulfo, huwag kayo magpapaniwala sa taong to. Ang naging problema sa iyo, Erwin, naging gahaman ka. Greedy ka. Imagine mo, you have 200 million assets. And based dun sa pinakita nating dokumento, binasa nating dokumento, mga palangga, yung yung declaration mo, ito pa issue, sagutin mo. Kasi may record ang Kongreso ng ng iyong personal data sheet. Okay? May record ang gobyerno, ang Kongreso, na ang dineclare mo for those years, 4 million pesos lang na iyong income. How come na nagkaroon ka ng 200 million assets o kayamanan? Saludo ako sa iyo na at least yung anak mo binuhay mo. 'Di ba? Hindi na pariwara, okay 'yun. Pero hindi yan, girl, hindi yan ang issue. Ang issue, paano mo, maikulalya na ako, ninakaw ang identity ni Erich Sylvester. At sagutin mo ang mga issue dahil according to the US Constitution,
I wish kabisado. Ang sarap siguro magsalita, no? Pag alam mo kabisado yung mga constitution kasi I don't have that. Katulad yan, Erwin. Ako gusto ko talagang maging abogado nung panahon nung bata, nung nag-aaral ako, yung, well, pre-law yung first course ko communication. Pero wala kaming pira. Kaluoy man si Inday. Si Inday Martica, wala din akong pera. Nagpo-promissory note din ako. Hindi rin ako makapag-exam. Nag-working student ako para makaahon sa kahirapan. But pag ako ba nag-identity theft, sasabihin ko ba sa inyo, yun ay palangga, patawarin nyo na ako, mabait naman ako Kasi, naghirap ako, ganyan-ganyan. Bullshit yan, Erwin. Ang issue, magnanakaw ka ng identity ni Erich Sylvester. Doon mo, hindi mo yun naipaliwanag. Puro ka emotional appeal, nakabuntis ako ng asawa, yung anak ko, Ang question ko ngayon, US government, posible ba na ma-denaturalized ang kanyang mga anak? Ang sagot, hindi man ako abogado pero binasa natin yan, pwede. Depende kung paano nakuha ang citizenship. Kung nakuha ng kanyang anak, ayon sa Konstitusyon ng Amerika, Constitution 1, 2, 3, 4, 5. Hindi, nabasa ko lang kanina. Okay, binasa natin. Tingnan natin to. Pwedeng bawiin ang citizenship ng anak mo kung ito ay nakuha niya dahil sa, dahil, let's say for example, no? Like, yung anak ko, nung nag-US citizen kami, right there and then, wala pang 16 yung anak ko. Automatic yun kasi citizen Pag below 16, ang in-apply lang namin, actually walang naturalization yung anak ko dahil automatic passport yun. Ganyan. Pero kay Erwin, pwede kasing paano nakuha ng bata. Kung birthright, hindi yun makukuha. Hindi na yun ma-revoke ng US government kasi wala namang batas na ganon. So kung birthright, meaning kung ipinanganak ang bata dito, yun yung ginagawa ng mga artista, di ba? Pumupunta dito, tapos iniluluwala kanilang mga anak para magkaroon sila ng US citizen ng mga bata. But I think sa panahon ni Trump, mukhang babaguhin na yan. I'm not sure, pero narinig ko naulinigan ko habang nagkakapi sila, nasa dingding ako. Chika lang. So anyway, pwede kung birthright, hindi. Kung yun ay nakuha niya, let's say for example, katulad sa anak ko, tapos alam ng anak niya pala, alam ng anak niya, pwedeng mabawi. Depende. Pero it's a lot of work, ganyan-ganyan. So, tignan natin. Okay? Ang sabi ng ating, tignan natin. Tignan mo, kalibugan mo kasi Erwin Wala namang problema ang libog. Masarap yun, no? Lahat naman tayo may libog, pero nasa ano yan? Nasa, what do you call it? Nasa oras yan. Okay, here we go. Okay? Ang sabi ng batas ng Amerika na pwedeng ma-revoke ang citizenship based on the INA 340, okay? US citizenship can be revoked if it was obtained through fraud, misrepresentation, or concealment of material facts. Sabi dito, if a parent's naturalization is found invalid due to fraud, it is as though they were never a US citizen. Ibig sabihin, depende natin, 10 yung anak niya Baka yung iba ipinanganak ko, ipinanganak na dito, hindi na yun mare-revoke. Kasi ayon dito, INA 320 governs automatic citizenship for children when at least one parent becomes a naturalized US citizen. If the parent's naturalization is revoked, the basis for the child's derivative citizenship no longer exists. So, kung nakuha ng anak niya ang citizenship dahil sa, naging citizen yung tatay niya, si Erwin, si Erich Sylvester. Like, kunyari, yung mga anak niya ay dinala niya, pinitisyon niya from the Philippines, then green card muna, di ba? Tapos, dahil nga sa kanyang fraud, passport and US naturalization, ang sabi doon sa batas na binasa natin, mare-revoke din. Ang tanong, ilan sa mga anak ni Erwin ang ipinanganak sa Pilipinas na kinuha niya
2, 3, 4 na pasok dito sa binasa nating batas na pwedeng i-revoke. But of course, they have to consult their lawyers, immigration lawyers. Ato basic lang sa atin, dahil naman ako lawyer, nagbabasa-basa lang naman tayo, at ang maintindihan natin yung mga possibilities. So meaning, kung mayroon siyang 4 na anak, kasi ang sabi niya, naka-jaundice siya. Di ba? Noong kailan ba siya naka-jaundice? Dandalibugan siya naka-jaundice. Okay lang naman maging malibog, you know? Hello? Kung may 4 siyang anak, na pinitisyon niya from the Philippines, dinala niya dito, at nakuha yung citizenship through that naturalization na ginrant sa kanya ng Amerika, therefore, datapwat, subalit, ay posible na ma-revoke ito. Pero, hindi tayo ang magde-decide yan. Let the immigration decide that. Pero, posible. Pero yung sinasabi nga natin, birthright, kung pinanganak na dito yung kanyang anak, hindi na yun mababawi. Nalibugan siya noong 1980s. Sabi ni Professor, di ba? Okay? Ang problema kasi nagsisinungaling ka. Naging greedy ka. Wala naman sanang maghahalongkat ng buhay mo. Kung ikaw sana ay nakontento na dyan sa 200 million mo, magaling ka naman pala magnegosyo, papasok ka pa sa government na alam mo na tinarantado mo ang US government. It's not true na wala kang nilabag sa batas sa Amerika. I mean, just the mere fact na inamin mo na ikaw ay TNT, paglabag yan. Diba? Unconstitutional yan palangga. Kaya hindi totoo sinabi mo na wala kang nalabag sa batas kasi ang nais ko lamang, pakainin ko ang mga baby dolls. Yung 10 baby dolls ko, mga ganun. Walaan nga kita ko anong kapalaran mo ngayong taon, Erwin. Walaan kita. Okay? Lucky 9. Ibig sabihin, Lucky 9 ang taong bayan dahil mauudlot ang iyong mga pambubudol sa taong bayan. Itong numero na ito, lucky to para sa mga Pilipino. Siswertihin ang taong bayan. Dadami ang pera ng Pilipino kapag ikaw ay what? Kapag ikaw ay dinisqualify ng COMELEC dahil illegal ang TNT, sabi ni Annalina. O, diba? Walang mananalo sa barahan ni Maharlika. Anyway, mga palangga, budol ka, Erwin. Tapos sinasabi mo, kayo, tumulong na lang kayo. Nagtayo ako ng action center. Tangina. Hindi yan ang issue, Gorgor TV. Hindi yan ang issue. Ang issue, sagutin mo, nagnakaw ka ba? Ninakaw mo ba? Si Sylvester, si Erich Sylvester? Hindi, yung kwento mo, naghirap ka, nagtulak ka ng mga ganito-ganyan. Tapos, fast forward, after 10 years, bumalik ka ng Pilipinas. Ano yon? Kulang. Kung ako magdidirect ng buhay mo, kung ako magsusulat ng buhay mo, something's missing. Erwin, anong ginawa mo dito? Huwag kayong magpapabudol dito. Ano pang sabi mo? Mayroon pa siyang article. Bala na natin ang article ni Dodong. Giatay. So, liwanagin natin, Mahi Faustino, liwanagin natin na pwedeng ma-revoke ang citizenship ng mga anak niya kung ito ay napetisyon niya from the Philippines gamit yung kanyang fake identity na si Erich Sylvester. Ngayon, mga hitad, ano ngayon ang gagawin natin? Dahil sabi, hindi niya naman ako pinangalanan, pero ako lang naman ang vlogger na nag-iisang malaki ang salamin sa Amerika. Pati salamin ko, pinakakialaman mo. Hindi naman yun ang issue, Dodong. Tapos pinipigilan mo kami na, batikos-batikos sila yung malaking salamin, yung dating broadcaster ganyan, yung abogado na ganito, binabatikos hindi na lang kayo tumulong sa gobyerno, binabatikos sa mga Marcos. Putangin na. Hindi namin babatikusin. Gago ka ba? 5,500 flood control. Zero budget sa PhilHealth. Pag nanakaw ni Lisa, pangingidnap ni Lisa Marcos, paging kartel ng gobyernong ito, tatahimik kami? Humihingi kami ng accountability and you are part of the problem ng Pilipinas. Pipigilan mo, yung babae dyan na malaki ang salamin, yung ganyan-ganyan, na nakaasawa ng apam na mayaman. Sana all, di ba? Yung mga nakaasawa ng apam dyan, nainggit sa inyo. Yung mga mayayaman na palangga ko, shoutout doon kay Roby. May asawa,
Oy, Robby, ganda-ganda ng bahay mo sa Calabasas, invite mo ko, leche. Si Robby Taroza, kita ko yung bahay ni Palangga. Ang yaman mo, bakla. Nakapangasawa ng AFAM. Sana all. Di ba? Ang issue dito, hindi nakapangasawa ng AFAM. Let's say, sige na. Nakapangasawa ng AFAM na mayaman. So ano problema mo? Di ba? Sinong gustong makapangasawa ng mayamang AFAM ngayon? Mag-comment dyan, hanapan ko kayo ng AFAM. Sino ang gustong makapangasawa? Huy! Di ba? Kahit kaya, sinong gusto makapangasawa? Leche. Ano siling mo sa akin, Dodong? Huwag mo kasing gawin tanga. Si Trey K. Brandy gusto na makaasawa ng AFAM. Mag-comment lang dyan, sinong gusto makapangasawa ng mayamang AFAM? Si Rayson o Yarte, yung mga kaibigan ko gusto makapangasawa ng mayamang AFAM. Hindi yan ang issue. At hindi issue yung salamin ko. Ang issue dito, paliwanag mo, based on that document, paano mo ninakaw si Erich Sylvester Tulfo? Ipaliwanag mo na how come, where did you get your money na 200 million where in fact, yung iyong salin ay 2-4 million lang ang dineclare mo na kinita mo dun sa partikular na taon na yon. Kung kwento lang, Erwin, ng mga kahirapan dito, Diyos ko, ang mga palangga ko, kabisado nila yung mga kwento ko eh. Yung mga paiyak-iyak kong ganyan, di ba? Madaling, kwento mo, pinalayas pa nga ako eh. Anong sabi sa akin? Alam niyo yan, lumayas ka na dito. Ayaw namin magkanulo ng TNT. Hindi naman po ako TNT. Alala niyo, dati naiyak-iyak pa ako, hindi naman ako tita TNT, wag mo naman akong palayasin. Di ba, may ganun akong kwento? But, nagsumikap ako, pero hindi yung dahilan na gumawa ka ng fraud. Tapos sasabihin mo, ay may ginawa naman ako mabuti. Pinakain ko naman yung mga anak ko, so mabuting tao ako. Ganon ba yun, Dodong? Huwag mo kaming gaguhin. Huwag mo na, may social media na ngayon. Kung radyo, TV lang pwede niyong manipulahin ang mga kwento. O si Del Bagsak, gusto makaasawa ng... I know that, darling. Kumakausap ba kayo ng... Kaya nyo makausapin ng si Siri? Ako, kinakausap ko yan. Dahil lang. Anlak ka dyan. Teka lang. Anday lang, mamaya hulaan natin si Erwin. Okay, here we go, Erwin. Ayoko masyado maging harsh sa'yo kasi kaya lang, kailangan lang kasi Erwin, Dodong, alam mo, magnilay ka. Kausapin mo yung nanay mo. 'Di ba? Sabi mo yumao na. Ano pa kailangan mo dong, Erwin? May 200 million ka na. Inilagay mo kasi ang sarili mo para scrutinize ka. Public official ka eh. Kung mga ganyan-ganyan lang, may breaking news ako. Sino attach? Ang reporter na nakatanggap ng Porsche ng malaking diamante at 4 million Hermes sa politiko. Ayan, problema na naman natin yan. Paalala nyo, baka malimutan ko bago tayo magtapos. Sino attach? May showbiz tayong mamaya. Here we go, darling. Okay, temo, naka-headline na naman tayo ngayon. Sabi ng politiko, ang dami kasi nagtag sa akin, si I am Sherwin, thank you Palangga. Wag puro daldal. Erwin Tulfo dares US-based blogger to return to the Philippines to help Filipinos. Tangin na, para gurugurin ako ng amo mo, si Lisa. Talaga bang pambobo ka lang, Erwin? Bakit mo ako pauwiin? Bigyan mo ba ako ng bahay, Dodong? Wala ako bahay dyan. Kaluoy naman si Inday Marlica, walang bahay. Kasi walang ninakaw. Ni bahay ng posporo, wala ako. Baka gusto mo. Sabihin mo kay Lisa Tanas, yung mga fabricated case niya na finance sa akin proxy cases, ibasura niya. Then uuwi ako. Umalis sila, uuwi ako. Papatayin ako na. Gusto mo, pagurgur ako. Yan lang naman ang, umuwi kayo dito. O ikaw, magtakbo ka ng presidenting leche. Anong kaalputan yan? Ganyan ba ang kategorya ng mga press people ngayon sa bayan natin? Ano yung jutak na yan? Pang Erich Sylvester? Pang kriminal? Ano ba yan? Teka lang. Asan naman, Dodong dito? Hulaan ko na kayo si Dodong. Okay. Ito, here we go. Babida-bida na naman ang babaeng nakasalamin dito House Deputy Majority Leader and ACT-CIS Party List. May ganyan-ganyan pa yung mga tulpo pag nagbigkas Erwin Tulfo challenge a US-based blogger to return to the Philippines and help the Filipino people.
Kailangan ba talagang umuwi ako para makatulong ako, Dudong? Patingin ko nga yung aking ano dito. Sandali lang. Yung mga hindi pa napadala ng ayuda ninyo, ha? Magantay lang kayo, papadalhan natin kayo. Yung mga natawag. Kasi 3 hindi ko pa mahanap. I'm sorry pa lang ba? But yung 3, hindi ko pa nahanap. Teka lang, Erwin. Teka lang. Kasi gusto kitang i-debunk kita eh. Kasi pinapauwi mo ako eh. Pinapauwi mo ako para tumulong ako. Ito, you have to Teka, here we go. Here we go, darling. Okay, here we go. Sino ba papadalhan natin ngayon? Okay, here. Papadala natin hindi. Titingin lang ako magkano pinadala ko. Okay, sino ba itong mga to? Okay. Paano ba makita kung magkano pinadala ko? Nieta. Okay, here we go. Here we go. Ito. Okay. Recipients. Where can I get? Paano ko makita kung magkano pinadala ko? Punyeta. Teka lang, mga hitad. Okay, ito. Get started. Okay. Here we go. Ito pala. Ito na, nakita ko na kung magkano pinadala ko. Ayan na. Okay, you talk about what? Tatanggalin lang natin yung mga pangalan ng mga lagyan natin ng baraha, baka masilip eh. Dali lang. Okay. Ito, here. Takpan lang natin yung mga pinadalang ko, baka makita nila. Okay. Okay, here we go. Takpan lang natin. This is Sendwave. Erwin na, ito yung contribution ko kasi pinapauwi mo ko eh. Since na naging model, naging ambassador tayo ng Sendwave, takpan natin mga pangalan. Oh, shit. Ay, ulit. Okay, takpan ko na nga ng kamay ko. Sandali mga hitad. Baka makita niyo yung names ng mga hitad. Okay, here we go. Pinadala ko, Erwin. Nakita mo ba yan? Nakita niyo figures? Total sent, 107,555.52 USD. 107,000. Yan ay mga tulong ko. Kung tinago ko yan, kung sinolo ko yan, libre ko kayong lahat. Kaso wala na. Nawala na yung 100,000 na yan. How much is that? 5 million? Grabe, kung nag-inipon ko yun, dayaman ko na pala. So anyway, yon. Kailangan bang umuwi ako para magpadala ako ng ayuda dyan through Sendwave app? Kaya mag-download ako ng Sendwave app. Wala pa yung dati kong mga apps dati. Wala pa yung mga deposit sa banko, wire transfer and everything. Yeah. I sent 107,000 US dollars. Ngayon, nasabi mo sa akin, umuwi ako para tumulong. Pwede naman ako tumulong eh, right on my fingertips. Boom, boom, boom. Andyan na ang pera. Anong kaletsihan yan? Ha, Erwin, wag mong babaguhin, wag mong lululokohin ng Pilipino. Stop that emotional appeal. Hindi ka makakalusot. Wag mong guguluhin ang mundo ng Pilipino. Okay? Ano siling mo sa akin, Dodong? Okay, ano sabi mo? Kasi sabi mo, umuwi ako para tumulong eh. Hindi pa ba enough ang 100,000 na tinulong ko? Whether kaibigan, kamag-anak, hindi ko kakilala, still tumulong ako. Pero hindi ko naman sinusumbat yan sa inyo palangga. Nga naman. Hindi ko sinusumbat yan. Pinapakita ko lang dito kay Erwin na ito. Hindi ko kailangan umuwi, Erwin, ng Pilipinas para patayin ni Lisa para tumulong sa aking kapwa. Now, ano sabi mo? Ilang vlogger ho dyan, salita ng salita. Favorite thing to do ko to eh. Bratatatat. Pakialam mo, tira ng tira sa gobyerno. Again, bakit hindi ba katira-tira ang gobyerno sa ginagawang pambababoy sa inyo, sa atin? Ikaw hindi ka binababoy kasi naka 200 million ka na income na hindi mo maipaliwanag. Not income, na 200 million kang may pera sa bangko, tapos 4 million lang pala ang income mo. Yan pa ang ipaliwanag mo. Hindi yung naghirap ka, nagtulak ka ng kariton sa mga grocery store, nagkatrabaho ka sa casino, naging janitor ka. Hindi lang ikaw ang janitor sa buong mundo. Ako nga dati, balangga, nalala nyo yung kwento ko? Mapunta ako sa Starbucks. I'm not fond of Starbucks before. Nakita ko, tangay na, $4. Kakwenta ko 4 times 52, 5, mga ganun ang computation. Di na lang, padala ko na lang sa Pilipinas to para marami pang makabakal sa bukas. So your story ay hindi nag-iisang story sa mundo. Ang story mo na pakakainin mo yung mga anak mo kaya nag-TNT ka. Story din yan
ng aking mga palangga. Yes, inatubas. Ipaliwanag mo dapat paano ka nagkaroon ng 200 million assets. Pero ang iyong, based dun sa iyong public document, hindi ko pa nalabas yun eh. Lalabas ko yun. Lalabas ko sa page na na ang ebidensya. Doon ko ilalabas. Kasi alam ko, re-report ni Erwin yun eh. At least doon. Abangan nyo yun ha. Ilalabas ko yung mga dokumento na yon. Hindi, magtatanong muna ako kung ano bang doon. Basta ilalabas ko yung yung personal data sheet mo, simula nung ilan ng anak mo, tatay mo, yung alam about your life, Anyway, wala naman tayong problema kung ilang anak mo. Pero wag mo naman akong awayin dahil malaking salamin ko. Actually, palangga, gusto ko magpa-LASIK pero natatakot ako. Kasi baka pag naging bulag na ako, hindi matuwa ang kalaban. Diba? Kaya nagtsatsaga ako. Believe me, nahirapan din ako na malabo ang mata ko. Pero, what can you do? Tumatanda na lola nyo. Anyway, sabi mo, Erwin, gusto mo hulaan na lang kita. Sa malaking baraha. Mamaya na kita hulaan. Tulfo, anong sabi mo? Tira na tira sa gobyerno. Lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae na nakapangasawa siguro ng mayaman, chismoso. Hindi mo pa alam. Wala na, ginurgur ko na. Di ba yun yung pinalabas si Lisa, gumurgur ako ng apam? Wala na apam. Gurgur na yun. Ano ba? Next. Parang yung mga gago. Di ba? May mga ganyan silang dramatization. Maharlika, ginurgur yung asawa. Di ba? Ginurgur ko na. Ba't may apam na naman dito, Erwin? Siguro, sabi mo, di ba? Sabi mo kay Lisa, mali yung information niya. Nagpakalat na siya ng gurgur ako eh. Mali ito, iba naman. Sabi niya dito, nakapangasawa siguro ng mayamang afam. Ulit, issue ba ang nakapangasawa ng maaya? Napakaswerte mo, ining. Ay, okay lang yung ining, at least baby ang dating ko. Napakaswerte mo, mamahalin pa ang mga antipara mo. Tangina, antipara? Yung mamahalin ni Kimbo, yung mga luxury cars, yung mga collection mo. Ano naman itong, Diyos ko, ito lang ang antipara, napakamura lang naman ito. Giatay ka. Kahit ang ating mga domestic helpers sa ibang bansa kayang bumili ng ganito, ito lang, actually ito lang talaga kayamanan ko. Yung mga salamin ko. Ano sabi mo? Pero pati antipara, kitang-kita na pikon ka. Kumbaga nasagi ko ang katotohanan. Hindi mo nga may paliwanag eh. 200 million na assets, paano mo ninakaw si Sylvester? Si Eric Sylvester. That's the issue. Hindi issue ang TNT ha. Hindi issue na nagsumikap ka dahil hindi lang ikaw ang nagsumikap para pakainin ang kanilang mga anak. Gusto mo sabihin ko kung ilan ang mga pinapakain ko? Baka malula ka. But I'm not gonna say that. Gusto mo kung magkano? Aside, out of this 100,000 na gusto mo, pakita ko pa sa'yo kung magkano yung remittance ko sa bawat recipient. Hoy, yung mga recipient ko Nyeta, kakapagod din kayo pero love ko naman kayo eh. Wala talaga tayong magawa. Ang hirap ng buhay eh. Anyway, ngayon sabi niya, huwag kayo magalit. Hindi ko kayo sinusumbatan. Alright? Sabi niya dito, Diyos ko po, sabi niya, napakaswerte mo ining, napakaswerte mamahalin pa ang antipara. Alam mo, Erwin, nung napanood kita, natawa ako dun sa antipara. Parang, my God, eto lang ba ang ayong defense? Antipara? Whether mamahalin ang antipara ko, hindi ko to ninakaw sa Kaban ng Bayan. Yan ang nga lang kaligayahan ko, Erwin. Grabe ka naman, oo. Daldal ka ng daldal, sabi ni Erwin. Comment ka ng comment. Bakit hindi? Sabi niya, why don't you come home? Why don't you come home and help this country? I'm helping my country, kaya nga binubulgar ko lahat ng kababuyan mo eh. Hindi ba yan helping? Hindi ba yan helping sa bansa na sinabi ko na ang presidente nyo ay adik? Hindi ba yan pagtulong sa inyo na inilabas ko kapalit ng buhay ko? Gusto kong gurgurin ni Lisa na si Lisa Tanas ay kidnapper, si Bangag ay bangag, kawatan, smuggling, hindi ba yan pagtulong sa bayan? Ano bang pagtulong? Pagtulong kay Lisa para maging bagman? Ako? Yan ba gusto mo? Kayo tumutulong kayo kasi meron kayo may balik sa inyo? Nabigyan ka ng pwesto? Tigilan mo ako. Ano sinasabi niyo ni Aljo Bendijo na sulsul? Alam mo, Aljo, I'm not gonna say anything na hindi kita mumurahin.
Alam mo, gusto kita dati nagbalita ka, pero nakita ko na wala ka ring dignidad. Alam mo naman na niloloko ka ng partner mo. Oo nga, ano ba sinabi niya? Basta para siyang bubuyog. Para kang bubuyog. Na ganun-ganun ka. Parang gumagatok ka kay Erwin. Oo nga. Do mga gago ka mo. Unsaman mo. May bayag ba kayo? Baka hindi kayo tuli. Tuliin ko kayong dalawa. Okay. Ano sabi ko, Erwin? Ay, nako, ewan ko sa inyo. Buisit kayo, dapat hindi ako magbablog palangga kasi may pinagkakaabalaan ako. Pero kasi, ito kasi si I Am Sherwin, tinagga ko. Ikaw, I Am Sherwin, ha? Tuloy ka na ba? Palangga. Alright. Sabi niya, Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoong Diyos na mayaman ng apa mo, Lord. Sana maging totoo po ito, Lord. Yung mga sinabi niya, hindi ka kailangan magbanat ng boto. Alam mo, kausap ko yung mga kaibigan ko. Nag-uusap kami. Alam mo, pinag-uusapan namin? Alam niyo kung ano? Kung tumama sa loto. Ito nga si Belle ng Canada. Mahalika, tumama ka na ba sa loto? Kasi, mga wishful thinking lang. Kasi, nung nakaraan, 1 billion dito, may napalon. Sabi ko, hindi ko napanalunan. Meron ngayon 200 million. Tapos nangangarap kami ng gising. Sabi ko, sige, pag nanalo ako ng 200, kinocompute ko yun. Pag 200 million, pag annuity, yearly, for 30 years, mas malaki, double the money. Pero, ang first, ginugel ko na. Sabi ko, yung first kong matatanggap, around 6 to 7 million. O, di ba? Sabi ko, then, next year, 14 million. So, saan ka pa? Sabi ko, bibili tayo ng farm sa Brazil, katabi ni Lenny Kravitz. May mga ganun kaming usapan. Tapos sabi ko, bibilin ko na kayong lahat. Yung mga kaibigan ko, bibilin ko na kayo, mag-ookrayan lang tayo. So, yung mga ganon. Lord, sana totoo po ito. May dumating na afam na mayaman. Oh my God. Wish ko lang. Anyway, kaso lang, magalit naman. Baka magalit naman ikaw, Erwin, pag yumaman ako talaga. Okay, sabi mo pa, why don't you come home? Why don't you come home and help this country? Na-explain ko na yan. 'Di ba? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka dito. Ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano. Ibigay mo sa mga mahirap dito. Angay na. Nag-negative nga ako eh. Baka naman gusto niyong sendan yung negative account ko. Di ba, Bel? Punyeta, nag-negative ako. Nagbayad ako ng ano. Nagbayad ako ng, ano ba yon? Ano yung negative sa atin? Yung sa Amerikano yon? Pag nag-negative ka? Comment yan, papadala ka ng ganitong card, oh. Papadala ka ng ganitong card na charge yung account mo. Help me, mga babae, mga palangga. Overdraft. Na-overdraft nga ako. Tapos sasabihin mo dito, giatay ka. Ay, naku, sana totoo talagang mayaman ako. Lord, sana magdilang anghel si Erwin. Overdraft fee. Lotus Eye Studio, alam mo yan, patadalan ako. Punyenta. Yung anak ko gumastos naman. Tsaka, hindi ko pa pala natawag, may fraud na may gumastos sa akin. Sa card ko, William Sonoma, $35. Kaya nagkaletse-letse yung card ko. Sana overdraft ako, punyeta. Anyway, Erwin, sana yung wish mo na makahanap ako ng AFAM. Ay, kailan, hindi naman ako naghahanap pala. Mabogbog ako. Anyway, di ba? Sabi niya, bakit umuwi ka dito? And then you do the fight. You do the battle. Hindi ba battle ang ginagawa ko? Erwin, anong gusto mong battle? Makipagsaksakan ako? Ano gusto mo? Ganyan? Literal na battle? Tanga ka lang eh. Hindi ganyan ang battle. Ang battle ay nasa social media. Ang mga presidente ba nakipagsaksakan ba yan? Ano bang battle na mga yan? Policy. Ano man yan? Mangumango ka. Naunsaman ka. Akala ko pa naman dati okay ka. Kaso naging greedy ka eh. Sobrang greed na kasi. Kung hindi ka sana pumasok dyan, alam mo kung bakit nalaman ko itong mga dokumentong ito? Galing dito sa Congress eh. Shout out sa mga puting ahas ko sa Congress. I love you guys. Kaya hindi lahat yan kaaway natin. Sila ang may sala dyan. Yung puting ahas ko, gumapang-gapang, tapos nakita niya yung iyong data sheet, sabi ng ahas ko, bigay natin kay Maharlika. Bigay natin kay Maharlika. Yun. Kasalanan ko ba to, Erwin? Sino ba ang nagdakaw ng identity ni Sylvester? Hindi naman ako, tapos patitigilin mo ako, naunsaman ka. Sabi pa niya, ma'am, sabi niya, hindi niya ako pinangalanan, pero sino ba to? May malaking salamin.
Ano sabi ni Palangga? May nag-comment. Mag-comment kayo. Yung kuya niya, #1 corrupt, daming pera sa loto niyan, sabi ni Gorgor TV. Okay. O ma'am, baka pwede naman sa 2028, ikaw na kaya ang tumakbo magpakapangulo. You run as President of the Republic. Gusto niyo tumakbo kayo, senador o congressman, kayo ho mag-speaker. Tapos sabi naman ni Aljo, oo nga, magtakbo kayo. Hoy Aljo, nakakahiya ka sa mga kaklase mo at pamilya mo. Sayang ka. Nakakain ka na rin ng sistema. Tanungin mo nga sarili mo, Aljo, tama ba na hindi na ipaliwanag ng iyong partner kung paano niya ninakaw si Erich Sylvester? Itong kadyutahan ng mga kwentong kahirapan, alam mo yan. Alam ko namang matalino kayo eh. Kaso na yung katalinuhan nyo, ginagamit ninyo sa kawalang hiyaan o panlilin lang sa mga Pilipino. No wonder, maraming nanonood kay Raffy Tulfo, ninalason nyo yung taong bayan. Ini-exploit nyo sila. Anong pinag-uusapan yan? Nag-itot-itot sa kapitbahay. Ninakaw ang panty ni ganito. Tapos si Tulfo, yan ang pinagkikitaan. Sino ang dito? Sino ang may mas dangal sa atin? Ini-exploit nyo yung tao. And you talk about Tulfo, they're helping people? Hoy, Erwin, tanong mo kay Raffy. Yung kaibigan ko lumapit sa inyo. Nagbayad kami 180,000 as retainer's fee diyan sa yung who's that lawyer? Yung tungol. Okay, yung tungol, yung asawa ng anak ni Raffy. Nagbayad kami ng 180,000 diyan, walang nangyari. Ang pangako ng law firm ni Tungol na i-expose ang contractor sa Tulfo show. Ito, gusto niyo malaman. Nakwento ko na to. Ano ang sabi ng Tulfo staff? Ay, not staff, yung Tungol lawyer. Nangako kayo sa amin na isa yan. Kasi hopeless na rin yung kaibigan ko dahil naloko. Ang sabi, isa sa mga pwede nilang gawin sa serbisyo na binayaran namin, magre-represent as lawyer, Tungol na yan. Kaya nga kami lumapit sa inyo during that time eh. Wala pa si Bangag noon eh, hindi pa si Bangag. Dahil akala namin matulungin ang Tulfo. Yes, this is real. Dokumentado yan. Hindi ako nagsisinungaling dito. Ayoko lang pangalanan yung tao na nanahimik yung kaibigan ko at wala naman akong permission na sabihin ko kaya hindi ko siya papangalanan. Halongkatin mo, Tungol, Erwin, halongkatin mo yan. Ang kaawa-awa, yung kaibigan ko kasi, nakilala ko lang yan, naawa ako, ganyan-ganyan, naloko, dadadada. Kaya ako pa nga nagsabi noon eh. Papasok magpatulong tayo kay Raffy. Baka kasi, maayos sila, ganyan-ganyan, sa law firm nila. Sige, may bilib ako sa inyo noon eh. Na-experience ng kaibigan ko. Nangako kayo na i-expose doon sa isumbong mo kay Tulfo. Anong sabi ng law firm? Ay ma'am, kasi hindi ito hindi ayaw ng mga audience ng ganitong klase. Hindi daw panonoorin. Ang gusto nyo, yung nagkangkangan, yung magkumare, yung mga OFW na nag-aaway, yung mga nagmamarites. Kasi yun ang gusto nyong i-feed sa utak ng mga kawawang Pilipino. Tapos pag pumunta sila dyan, mabait na si Tulfo, o bigyan kita ng 5,000 pamasahe, 5,000 pang shopping, ibigay kay Lola 5,000, 5,000 ka gano'n, 20,000. Magkano ang balik sa pag-exploit ng show na yan? 100,000? Tapos yung sabi pa pala niya, natawa ko. Alam mo talaga, sana Tulfo, totoo. Ang sabi niya, yung vlogger sa Amerika, maraming viewers yan. Kumikita yan ng 100,000. Tangina, sana talaga totoo. Tulfo, I wish talagang sana totoo na kumikita ako ng 100,000 sa pagbablog. Mayaman na sana ako. US dollars, ha? They're talking US dollars. Sana talaga. Sana magkatotoo yan. Okay. Can I get 1 million viewers ngayon? Para magkatotoo. Ito sa mga palangga ko na naloloko ni Tulfo. Wala pong problema kung ikaw ay dumaan sa kahirapan, nagsumikap ka para maiahon ang iyong mga anak. Ang may problema po pag gumawa ka ng krimen. Pag gumawa ka ng loko ka ng gobyerno ng Amerika, ng loko ka ng tao, ng loko ka ng gobyerno ng Pilipinas. Yaan ang problema. Kahit ano pang ginawa mong kabutihan, 'di ba, sa pamilya mo, kung nanloko ka ng pangkalahatang Pilipino at pipigilan mo ang bunganga ni Maharlika at pauuwiin mo para mapatay ako ni Lisa Tanas, dahil galit na galit ka, then yan ay pambubudol at pambobo yan. Hindi porket, ay ano pala yung mga namin, USAID.
Yan, yung USAID namin. Pera ko yan pera namin yan. Kailangan ba lahat ng Amerikano na nagbibigay ng USAID pumunta ng Pilipinas para lang physically masabi tumutulong kami? Andiyan ang USAID namin Kasama ako dyan, Erwin. Gamitin mo jutak mo Sabi ko, I try to be mabait pero I cannot help it kasi loko-loko ka Nagago mo taong bayan. Sabi mo pa, ayun, gusto niya daw, tumakbo daw ako. Sabi pa niya, si Sir, sino itong siniser niya? Ito ba si ito yata ang reporter. Sir, kung gusto mo makatulong, itumigil ka na lang ho. Bakit mapatitigilin? Diktador ka ba? Diktador ka ba? Nasa what do you call it? Nasa demokrasyang bansa ka. Well, although diktador na nga ang amo mo, bakit mo kami patitigilin? Sagutin mo. Explain mo, wag ka tumalon sa kwento mo. Wag mo kaming dadaanin sa emotional appeal na nagsumikap ka dahil gusto mo pakainin ang mga anak. Kami din nagsumikap. Ako nga, nagbibenta pa nga ako ng sandwich ng high school, ng college para makatapos ng pag-aaral. Tapos kinalaban ako ng classmate ko, nagbenta ng kutsinta. Nyeta, noon pa lang meron na talagang competition. That's true, college days, Rose, you're there. Diba? Sa botany, sa zoology class namin, was it zoology, botany? Botany class namin. Benta ako ng benta, tapos nagulat na lang ako dahil ang mga classmate ko, kasi 5 hours yung botany class namin. Was it 4, 5 hours? Para hindi na bumaba yung classmate ko. Nasa 3rd floor kami. Sa akin sila bumibili. Kinabukasan, may kalaban na ako, di ba? Yes? Palangga, May kalaban ako, nagtinda na ng kutsinta ayoko na lang pangalanan yung classmate natin. Anyway, nakakaloka. Lahat yan. Huwag niyo kalimutan yung showbiz na chismis ko Okay. Bago ako umalis, paalala niyo sa akin. Ano sabi mo, Tulfo? Ito yung may attorney din siya kalaban. Bakit hindi po kayo mag-volunteer kasi daldal kayo ng daldal? Hindi ko po ipapaubaya, sabi niya. Sabi ni Tulfo, hindi ko po ipapaubaya sa ilang vlogger. Hindi ko po ipapaubaya sa mga bayarang basher. Mga troll ang desisyon kung kailangan ba magsilbi ng isang senador na galing po sa pag-TTNT. Hoy, yan ba sinabi ko ba na ikaw ay TNT? Yan ba ang kino-question namin sa'yo? Ang sinabi namin, sino? Si Erich Sylvester. Ulitin ko, Tulfo, ang issue hindi sa pagiging TNT mo. Dahil libo-libo ang Pilipino na nag-TNT. Ulitin ko, dito, nagalit nga ako kay Romualdez sa gobyerno ni Bangag na sinasabi niya umuwi na lahat ng mga TNT. Ano ang sabi ko? Dapat imbes na magbigay kayo ng tulong, legal advice sa mga undocumented kung paano nila malusutan ng kanilang pinagdadaanan. Diba? Yun ang sabi ko. Kino-question ba namin ang pag-TTNT? Hindi. Ang kino-question namin ang pagnakaw mo ng identity ni Erich Sylvester. Kaya huwag mong linlangin ang tao. Kayo mga kababayan, kayong mga palangga ko, construction worker, tindero, tricycle driver, whoever you are, matalino man kayo, o abogado, ang mga matatalino dyan. Iba naman, ang mga abogado, nagpapaloko din dito. Hindi po issue ang TNT. Ang question, ang pinakamalaking issue, Erwin, nanloko ka ng Amerika. So pag naging, ibig sabihin, nanloloko ka dyan sa pwesto mo, doon na lang Nung nasa likod ka, remember last year? Nung pinalabas si Tambaloslos na mayroong mga, ano tawag dyan? Yung mga warehouse na nahuli dahil nag-hoard sila ng mga bigas. Isa yun sa mga in-expose natin. Walang ipinresenta si Tambaloslos kung sino yung mga hoarders. Nandoon ka sa likod Kaya doon pa lang buwisit na ako sa'yo. Sinuportahan pa kita nung nasa DSWD ka. Pinagtanggol pa kita kay Bautista no, nalala mo? Nagpa-thank you ka pa nga yata Kasi hindi ko pa to alam. Akala ko para ka sa bayan. Hindi mo ako kaaway. Hindi kita kaaway. Pero sa ginagawa mo, naging greedy ka, Erwin. Kung ako sa'yo, I'm not telling you what to do. Pero dahil ito'y totoo naman, dahil ito'y galing sa Congress yung record Alam ng mga kongresista, pinagtatawanan ka lang, kinakapalan mo lang yung mukha mo. Huwag ka nang tumakbo. Kasi alam ko, hindi ka gagawa ng tama. The fact na nagsisinungaling ka, binabaliktad mo na kami ngayon dito ay, kami ay nagdadakdak, pinatitigil mo kami. You're not for the people, Erwin. Mahiya ka sa nanay mo. You respect your mother. Kung pinahayuhan ka ng nanay mo na anak,
gumawa ka ng mabuti, huwag ka magnakaw. Be it, gawin mo. At sa COMELEC, ito dapat ang gawin ninyo. Sa HUAD Committee, ito dapat ipatawag nyo si Erwin. Kasi 200 million yang pera, hindi naka-reflect sa kanyang taxes. Manang-mana kay Bangag. Dahil ba siya ay sumisip-sip? Dahil ba ikaw, Erwin, ay kumidila sa kipay ni Lisa, kaya hindi ka maano-ano? Huwag yun lokohin yung Pilipino. Hanggang buhay ang bunganga ko. At may nakakarating na informasyon, hindi nyo ako pwedeng bayaran o patigilin. The only thing na mapatahimik nyo ako pag nagurgur ako ni Lisa Tanas. But hindi ko kayo hayaang basta-basta na lang manggugurgur ng isang Maharlika. Huwag tayong maglokohan, Erwin. Humarap ka sa salamin. Kausapin mo kung talagang may pinaniwalaan kang Diyos kasi ginagamit mo yung Diyos. Alam mo na ang sinasabi ko dito ay totoo. At alam mo na yung kung sino man ang pinitisyon mong anak, pwedeng makalaboso. May mga nagsabi sa akin, Maharlika, kasuhan ko. Bakit ko na makakasuhan? Magsasayang pa ako ng pera at oras. Let the US government do the job, not me. Oh, I cannot do that palangga. Diba? Unless na lang kung ako ay katulad ni Lisa, mangkaso, o mag-trip-trip ng tao, diba? Gusto kong pahirapan yung mga tao, hindi ko gali yan. Even na may pera ako, na mayaman ako, galing sa AFAM, sabi ni Erwin, I'm not gonna do that. Why should I waste my time? Diba? I will let the government do the job, not me, darling. Okay, darling. Tiga, ano pa sabi mo dito? Okay, hindi daw niya paubaya ng isang senador galing po sa pag-TTNT na dati po ang undocumented alien na illegal, ika nga, OFW, pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Sambayanang Pilipino, ginagago kayo ni Erwin Tulfo. Ang usapin po ay hindi sa pagiging TNT ni Erwin. Ang usapin po, yung pagnakaw niya ng identity na Erich Sylvester at in-enjoy po niya ang pribilehiyo ng pagiging Amerikano for 30-something years. Okay, marami po siyang nilabag na batas sa bansang Amerika kung siya ay kakasuhan ng Amerika. Based on that, what? Paper na pinakita natin sa inyo na galing sa ating puting ahas. Na ni-revoke ang kanyang US citizen. At after ma-revoke, after ma-revoke noong 2021, nag-apply siya, I think sometime in August, yung data natin dito. Okay? So, Okay. Tapos nung September 14 ng 2022, ay binigyan siya, mabait pa nga ang US eh, binigyan si Erwin o na-approve ng G2 visa. Okay? Na-approbahan siya as a government official. I don't know kung anong mission niya sa Amerika. September 14, 2022, nag-grant ng G2 visa. Ito ay para sa mga politiko like him na may mga whatever mission niya sa Amerika. Hindi naman sinabi dito. At doon nga, sinabi ng dokumento na inamin ni Erwin Tulfo na hindi naman siya talaga ipinanganak noong December 30 sa Hawaii of 1965 pala, kundi sa Leyte. So, yaan yun, Erwin. Kaya kayo mga palangga, huwag kayo nagpapabudol dito. Yan po kasi ang problema, na binubudol ang mga Pilipino, ini-insult ang inyong mga, yung katalinuhan. Rayson, new member, thank you. Rayson Oriarte, thank you. Pabiktima ng suming Sir Erwin Tulfo, sabi ni Hazel Corpus. Okay. Now, ano pa ang gusto niyang malaman? Ano pa ang gusto niyang malaman kay Erwin? Okay? Oh, yung mga nagko-comment sa Maharlika Network, di ko kayo nakikita. Sorry palangga. Okay? Tagam Erwin, sabi ni Ana Go. Ayan, si Boyet Periabas. Okay, si Ems Cherry Wanderer. Thank you palangga. Sir Erich, kay Kong Richard Gomez talo na. Oo nga, nung inano siya ni Richard Gomez. Yeah. Sinupla siya ng bongga ba. Then Scorpion, thank you so much. So ngayon, mga kababayan, ano na? Gusto na ba naman ng showbiz? Gusto nyo ng showbiz chismak? Okay, no, this is not really showbiz, darling. Ito ay, okay, ito. Tapos na ba tayo kay Erwin? May gusto kayo dagdag? Anymore? May nakalimutan ba ako kay Erwin? COMELEC. Diba? COMELEC, anuhin nyo na to. You know? Well, magkakasabot na nga sila dyan palangga anong magagawa natin. So ngayon, ito natin ka baka may nagdagdag na mga ano natin, mga puting ahas. Baka may dagdag ano. Ito.
Oh my God. Okay, eto. Eto, Saldico. Eto, may bago tayo. Saldico, ito ba ay totoo? Okay, sabi ng ating puting ahas, ay ito, sabi, Saldico's daughter celebrated her birthday in Paris aboard a private plane with her barcadas and spent 26 million in total. All of them were given Gucci bags as giveaways. According to my source, Zaldico, totoo ba ito? Nang iyong anak ay naka-private plane? Ilang taon na yung anak? 26 million? Sabi ko nga, mga palangga, mga kababayan, dapat talaga magpaliwanag ang mga ito. Ngayon, Zaldico. Yan natin. Okay. Yan din yung tanong ko sa kanya noon. Pinakita ko yung mga pictures ng kanilang bahay sa Paris based sa ating informant na talagang bonggang-bongga, di ba? Kaya nga sabi ko, well, hindi ko na pagsabihin kasi yung mga sagot ko sa kanya. Anyway, baka makapaganda ang gago. So yun ang chika. Pero yung, ay hindi, ito. Sino i-touch? Manghula muna tayo. Okay. Okay. Teka natin. Okay, hulaan natin. Sino daw to? Sana all may Gucci bag. Ay, baliktad. Sino itong artistang ito? Tignan natin kung mahulaan natin to. Sino itong artista? Ano, not artista. Sino itong reporter? I don't know kung ABS-CBN. Pero mamaya mahulaan nyo ito. Sino itong reporter na ito na nagparito yata ng ilong? Okay? At binigyan ng Porsche. Porsche. Yung Porsche na biggas, so that's Porsche, di ba? Ng Porsche. Na ipinagmamalaki niya sa kapwa niya mga tawag dyan? Mga broadcasters, newscaster. Siya ay celebrity newscaster ba daw? Di umano. Binigyan ng Porsche, binigyan ng diamond earring na pinagmamalaki at ng 4 million worth of Hermes bag. Sino ito? Hulaan natin. Ako mahulaan natin. Pintahan natin. King! Teka lang. King. Ilan yan? King. Okay? King Lido. King! Isa pang baraha. Prada Lucho, bigyan din ng to. King. Kasi nag-aastang king ng Cavite. Oh, clue na yon. Nag-aastang king ng Cavite yung Jowars. Okay, here we go. Sabi ko sa'yo here we go. Hindi si Karen. Hayaan mo si Karen, hindi siya. 8 ang baraha. Okay? Bakit 8? Ano pangalan niya? Okay, here we go. 8 minus 1. Tama itong baraha. Kasi 8 minus 1. Okay? Sino itong girl lalo na ito? Na ipinagmamalaki niya, ano yung number 7 sa alphabet? A, B, C, D, E, F, G. Okay? G. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ayan na. Sino i-touch? Anyway, nakakalungkot ang buhay ninyo. So, sino daw ito? Ang king, umaastang king ng Cavite, at 8 minus 1 na nabigyan ng Porsche. Grabe. Girl, kapalit ng kipay talaga lang Oh my God.
Si Grace po. Hindi naman newscaster si Grace po. Okay, so ayon sa ating, teka, may picture! Sandali mga hitad. Diyos ko po, ito kasi itong chismosa kong kaibigan sa ano, Andali lang. Hindi, pero ito matagal na natin puting ahas to eh. Dali lang. Okay. Okay, bakla, tignan natin. Pintahan natin yung picture. Oh my God. Pintahan natin. May, okay. Parang hindi naman to sila. Sino ba yung mga taga Cavite? Oh, napatangos nga talaga ng ilong to. Oh. Sino yon? Sino si... Hulaan natin kung sino yung lalaki. Teka lang ha. Okay. Kailangan. Hulaan natin kung sino ang lalaki. Tantaran-tantan. Ang barahan ni Maharlika. Ten-ten-ten-ten. Oh my God. Oh my God. Tres. Siya, ang ibig sabihin ng tres, 3 silang magkakapatid na kilala na nasa nasa gobyerno. Sino itong lalaking ito? Hindi si Rian, hindi yan. Okay, wag yan, tigilan nyo si Rian. Sino itong lalaking ito? Tres. Oh, ha? Kuha pa tayo ng baraha. Tres. Alright. Baraha. Sino itong lalaking ito? Oh my God! Sino ito? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J! Oh my God! Oh my God! Nagsasabi ang baraha! Palangga! Okay. Oh my goodness! Nakuha nyo na? Okay. So, 3 sa kilala ko na magkakapatid sila. Then, nahulaan ng baraha. Uy, wala akong kasalanan dito. Oy, mga baraha, huwag niyo ko idamay. Oh my God, ang sabi kanina sa baraha ay King of Cavite. King of Cavite daw na nag-aastang king. At ang sabi ay Hank daw siya. So sabi ng baraha, ang simula ng kanyang pangalan, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Hindi si Jason. Mayroon damay si Manong J. Anyway, you know that already, right? Okay, at ang sabi ng ating puting ahas, pulidong-pulido ang pagkagawa ng materyales, ang craftsmanship ng alahas. Bongga, di ba? At pinagmamalaki daw ni girl. Ayon pa sa ating puting ahas, Maharlika, pulidong-pulido ang paggawa ng Hermes na bag. Bongga. Tapos pabi pa sa akin, pulidong-pulido ang Porsche. Damn, girl. Okay, ang question ko lang naman, kay Pai ang kapalit. No, wala na tayong, hindi, eto, here's my thing. Wala po ako, I'm not questioning you guys. Kung sino ka man, ay, binasa ko lang naman ang baraha, ano naman ang kinalaman ko dyan. Oy, walang kasalanan dyan, ha? My point here is, saan galing yung pera? Yun lang naman sa atin. Saan ang galing ang perang pinamigay kay girl? Tignan natin, ayon sa ating baraha. Okay? Kung nagsasabi siya ng totoo. 4! Oh my God! Oh my God! 4! A, B, C, D. Ano ang ibig sabihin ng D? Mga kapalangga, si girl ay mahilig, dilaan si boy. Oh my God! D! Kasi may sinend sa akin na picture kasi parang mga ganon si bakla, oh. Mga ganon. Parang si Migao. And another one, okay? Very, very symbolic. A, B, C, D. Nagsisimula, mahulaan nyo na, nagsisimula
Sa letter D, ang ahensya ni J. Okay, kanina, di ba? J yun. Yung girl. So, nagsisimula sa ahensya A, B, C, D. Wala akong kinalaman dyan. Sinabi yun ng malaking baraha ko. Malaking baraha. D? D? Ayun na. Not DOJ. Ang dami mo. Lahat kasi department eh. Lahat kasi may D. Ayan. Oh. Anyway, ang dami natin pasabog ngayon, punyeta. Mapatay si Marlica. Kayo talaga. Kaya gusto na nila akong gurgurin eh. Dahil sa mga pasabog natin. D at mayroon ding involved sa droga. Another one. Last hurrah. 5. Ibig sabihin ng 5, mga palangga. A, B, C, D, E. Ano ibig sabihin ng E? Sabi ni Diputa, E. Ano ibig sabihin ng E? Okay? Ang ibig sabihin, mahilig daw sila sa itot-itot. Yan! Ang kapalit daw ng Porsche at ng diamante at ng bag ay itot-itot. Yun lang. Yun ang sabi sa akin. Malay ko ba sa inyo? Bala kayo. Diba? Itot-itot, kagigat-igat. Kasalanan ng puti nga. Iyot, sabi ni Pangulong Duterte. Iyot din, sabi ni Eric. Ay, nako. Anyway, mga palaga. Ay, nako, punyeta. Dami kong gagawin sa totoo lang. Iyot man yan. Favorite man yan ni Pangulong Duterte. Mag-iyot-iyot. Ay, nako. Ay. Nakakaloka. Simula sa TNT. Napunta tayo sa iyot. Ay, nako. Or totally no tool po, sabi ni Dem Scorpion. Anyway, mga palangga. Ayun ang sagot ko sa iyo, Erwin. Sana dito sa ating mga palangga at, huwag mong iboto to. Erwin, alam mo yan. Gusto kita noon. Dahil akala ko para ka sa Pilipino. Pero wag na tayong maglokohan, Dodong Erwin. Magpareho naman tayong Bisaya eh. Winong, wag na tayong maglokohan. Sagutin mo, paano mo ninakaw? Ganito na lang. Wag mo na ikwento. Kung paano mo ninakaw wala namang aamin na kriminal sa bunganga. Wag mo na ikwento kung paano mo ninakaw si Erich Sylvester. Just answer yes or no. Nagnakaw ka ba ng ikaw ba si Erich Sylvester? Or gumamit ka ba ng passport na Erich Sylvester Tulfo? Yes or no? No further explanation? That's it. 'Di ba? Pero nakita naman sa dokumento, hindi mo nga ma-debunk yun eh. 'Di ba? As simple as that. Hindi naman kami tangawi nung magalit. Alam ko nagagalit kayo sa akin. Tinitira niyo ako ng personal. Wala naman akong pakialam kahit tirahan niyo akong personal, 'di ba? Ang importante, alam ko sa sarili ko na hindi totoo yung pinagnangak-ngak niyo. Pero kasi kaya kayo nagagalit dahil totoo. Gusto mo makatulong sa Pilipino? Kukwestiyonin mo ako. Ngayon, pinakitaan kita kung magkano remittance ko. 'Di ba? Hindi kasi yan eh. Hindi ganyan ang essence ng buhay. Ilang taon ka na, Winong, mamamatay ka din. Mamamatay ako, mamamatay tayong lahat. Kausapin mo yung nanay mo sa libingan niya. Ma, gagawin ko yung tama. Ayoko nang dagdagan pa ang panloloko ko sa Pilipino. Hindi na ako tatakbo sa pagiging senador. Hindi enough na number 1 ka. Sabi mo, number 1 ka sa survey. Kaya ka sinisiraan. No. Kung wala kang baho, kung hindi ka sana sumausaw sa politika, kaya ka nga hindi na confirm sa Committee on Committee on Appointments. 'Di ba? Hindi ka na confirm yung appointment mo dahil diyan, wag na tayo maglokohan. Galing yan diyan sa loob ng Kongreso yung mga dokumento pumunta sa akin. Huwag na tayong maglokohan. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka sa mga anak mo, nakakahiya ka sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo. Kaya mo ngayon, madjo-jeopardize pa yung citizenship ng mga anak mo. Kung hindi ka sana naging greedy, kung hindi ka sana ng loko, ng ambisyon, na meron ka naman, pwede ka namang maging broadcaster, may platform ka naman, sabi mo, vlogger ka, may pera ka namang 200 million. Kung nakontento ka sana, dahil may pera ka na, hindi na nahalukay yung fraudster mo. Kaso, sobra yung ambisyon mo. Ito ang napapala ng mga taong sobrang gahaman sa pera at kapangyarihan.
End of story, okay? Huwag ka magagalit sa akin. I'm just doing favor para sa mga Pilipino. Wala akong galit sa iyo personal. Ang sa akin, issue. Issue na may kaso ka o ginawa mo yung identity theft. Yun lang. Issue na hindi mo maipaliwanag na bakit may 200 million kang asset pero 4 million lang yung BIR mo. I'm not attacking you personally. Kaya lang, inatake mo yung salamin ko at kung ano-ano sinasabi mong mayaman yung apam ko. Sana all. Naku, makakain na nga lang ng gatas. Ang kapag pulburon na nga lang, pulburon. Higop tayong pulburon ngayon. Pulburon natin, ha? Kasi itong amo mo kasi ang hilig-hilig magpulburon, eh. Magpulburon tayo. Favorite ko to. Favorite ko to. Yan ang tinitira ko. Anyway, nag-enjoy ba kayo sa ating mga balitang showbiz? Anyway, baka naman gusto niyo ako regaluhan ng gatas. Favorite ko yun. Nyetang yan. January 13, sabi ni Joselito. January 13, supportahan natin yung rally. Ay, nako, mga palaga. I wish katabi ko kayo. Masarap pa yung katsikahan. Ito wala bago ako umalis. Ang sabi ko kanina, sabi ko sa mga friend ko, pag nanalo ako sa loto kako, bibili ako ng farm katabi ni Lenny Kravitz sa Brazil. Ngayon lang, dangerous din doon. Sabi ko yung kaibigan ko si Letlet, pasusutin ko ng boxing gloves. Tapos magbo-boxing kami doon. Magagawa ko ng mga putik. Yung parang mga challenge ba? Sabi ko magbo-boxing tayo. Wala tayong gagawin. Mag-exercise tayo everyday. Tapos mag-iiyot tayo, di ba? Pwede rin naman. Tapos mag-iyot-iyot tayo. Siyempre kasama sa buhay. Ang iyot, mga palangga, kasama yun sa buhay. Pero hindi mo dapat pwedeng gawin yan sa public. Katulad ng ginagawa ni Migaon. Didilaan niya yung nagdilaan sila, di ba? That's a no-no. That is the best thing in the world. Ang iyot. Huwag kayong mami, kaya nga nakabuo kayo ng mga anak eh. Kasi masarap yung itot-itot na yan. But you're not gonna do that ng garapalan or, paramihan. Hello, wala namang paramihan. Anyway, I love you too, Let Jonadal. Thank you so much. Naulaan nyo na kung sino binila ng Porsche. Porsche, grabe, no? Saan kaya galing yung pera? Baka dyan sa Cavite, Pogo. Actually, nahulaan nyo na. May mga nakikita ako, nahulaan nyo na kung sino. Yeah, that's it. Yung maraming comments siya yun. Okay? J and D. Okay? Si J at nasa Department of, D. Anyway, Rayson, thank you. I love you guys. Take care. This is your Palangga. Ito, kapalit ng itot-itot, gurgur. Assassination ang kapalit ng ginagawa ko. But anyway, at least masaya ako kasama kayo. Di ba, Palangga? Only one life to live in this world. It's better to live simply and happy. Mwah! Babush.